Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, tanghali ngayon, ang ating re-reactan ay mga nagva-viral sa FB, no? Wag lang puro Ghost Hunter. May mga nagsasabi ganun. Pasalamat ka rin sa kanila at ikaw nagkaka-content dun sa ano. Maraming pwede reactan. Maaring mababa ang views ko dito kasi nga ang focus ng mga audience ko mga Ghost Hunters din, pero malay mo, 'di ba? Marami akong pwedeng gawin sa YouTube. Hindi lang mga video ng Ghost Hunter. Anyway, mga kababayan ko, start tayo dito sa unang video na nagva-viral. Ito ay in-upload ni Boy Lollipop. Boy Lollipop TV, pakita ko sa inyo. Ito yung page ni Boy Lollipop TV. Oh. So, ang title ay si ating buntis nanganak sa grocery store. So, nung una, akala ko literal na nanganak. So, tingnan natin. I-full screen natin, no? Baka makapiright ako, may sound kasi itong una eh. Pero, lalagyan ko na sa bandang huli. So, play na natin, ha. Ito, parang sa dep store to eh. Hindi ko alam anong klaseng department store to. Hindi to SM, hindi to Robinsons kasi yung itsura ng uniform hindi ako familiar, pero department store siya, no? Dala-dala si ate dun sa ano. Hirap siya maglakad, no? May nilaglag pa. So, aakyat sila dun sa ano. Kasi hindi ko nilagyan na sound na makaka-copyright kasi ako eh. Meron kasing kanta yan eh. Doon sa kanta sa dep store eh. So, doon sa pinaka attic na sila umakyat. Ganito. Continue video hanggang sa paglabas sa rally yan. May ano pa rin, may kanta pa rin. Mamaya maano tayo doon sa kanta eh. Sana hindi daw makapiright. Doon na tayo sa mismong ano. Admin officer to siguro. May music pa rin. So dito mga kababayan ko, sa opisina siguro to ng admin, ano? Niya may kasama pa kasi ito kukunin ko. Ay, May kasama pa daw. Sige, continue yung video, tatanggalin yung ano. Continue. Press-in nyo. Asan yung unang nawala? Nalaglag? yeah. Asan na? Ma'am, anong gusto niyo, ma'am? Kami ang maglalabas o ikaw na maglalabas? Ano, ma'am? Kasi, continue, ha? Report niyo sa akin, ha? Sige, sige. Ano niya yan? Hindi ako magbabayad yan pag nawala. Okay, di ko na nakakita. Dami! God, ang dami. Mabes! No, yan, wala kami yung dami. Diyos ko, ma'am. Diyos ko, ma'am. Nilabas niya talaga lahat, ano? Just imagine, ganun karami, no? Siguro ulit-ulit, ma'am. Siguro ulit-ulit yan na ano, ganyan. Kaya... Professional to. Wala na iba, te? Baka meron pati dyan. Sa bag mo, ma'am. Oo, ma'am. Ang dami. Grabe. Ito yan, ang dami, Tama, yung sinasabi na yung magbabayad, kami ang magbabayad niyan, ano. Iba-iba kasi ang policy niyan eh. Ako nagtrabaho ako sa retail, mamaya uopinionan ko to, no.
Pero doon sa gusto kong ayokong palampasin doon sa magbabayad part. Iba-iba ang policy kasi niyan. Dalawa ng pinanggalingan ko, SM tsaka Robinsons. Ang gusto ko pagdating sa shoplifting, mas gusto kong policy ng Robinsons. Kasi sa Robinsons, guard ang magbabayad. Well, ayun yung sa experience ko I don't know kung nagbago na sila ng policy. Ngayon, guard ang magbabayad. Kaya sa Robinsons, sobrang higpit sa shoplifter ng mga guard. Sa SM, ang magbabayad, mga empleyado. Kasi yung guard dun sa SM, hindi naman in-house Parang departmentalize yung mga guard dun. Kaya napapansin nyo, mas relax ang guard ng SM. Masigasig lang ang SM maghuli ng magnanakaw sa kapwa nila empleyado. Kasi may incentive sila doon Pero sa sa mga customers, wala namang pake yung hindi, meron ako na napapanood nahuhuli ng guard ng SM, di ba? Pero in reality, maluwag sa SM. Kapag hindi na nahabol yung sorry, hindi namin nahabol Pero sa Robinsons talaga asahan mo kahit sa kabilang kanto pa makapunta yan, hahabulin talaga ng guard. Dahil guard kasi ang magbabayad sa Robinsons. Sa SM, empleyado ang magbabayad na shoplift. Kaya nga nagkaroon kami ng debate na relax na lang yung mga guard na yun. Wala silang Ang ginagawa ng mga guard, manligaw sa push girl. 'Di ba? Hindi, wag yung magagalit sa akin Ganun yung na-experience ko nung dati Makipagkwentuhan sa merchandiser. Pero sa Robinsons talaga nagkaroon kami ng ng parang debate niyan dati noon Bakit kami magbabayad? Hindi naman namin trabaho ang magbantay. Just imagine nung nasa SM ako, ang nanakaw doon yung barena worth 25,000 paghahatian namin nung nasa store kami. Tapos yung guard na nakabantay ngingiti-ngiti lang. 'Di ba? Itong mga to siguro depende kung baka sa supermarket ganun din or Pero definitely mas relax ang guard ng ng SM kaysa sa Robinsons. Pero ito hindi ko alam kung anong policy. Ano bang to? Malak na. Bukid mo. May mga kasamahan pa siya? May mga kasamahan pa pati? Ano ba yung mga niyan? Ang galing mo lang ka dyan. Akala ko din yun. Masyado namang paulit-ulit yung nagbi-video. Yun lang ba yan? May mangyayari pa ba dito? Hanggang matapos, nakatayo na lang siya. Uopinyonan ko na uopinyonan ko na. Ako po ay nagtrabaho sa retail ng 8 years. Kaya kahit pa paano may masasabi ako dito. Naging manager po ako sa retail. Lahat ng mga ganito na pagdaanan ko na. Ito, nag-start yung video dito Hindi ko na nakita pero dapat, mga kababayan ko, dapat pag manghuhuli ka ng shoplifter, dapat nakalabas sa sa store premises. Hindi mo pwedeng hulihin ang shoplifter nang nasa loob pa ng store. Marami nababaliktad diyan. Maraming nababaliktad sa ganyang uri ng panghuhuli. Yung nasa loob pa lang, aanuhin mo na. Kailangan hintayin mo makalabas siya dun sa store premises. Halimbawa ito yung metal detector pag nakalabas siya doon, saka mo hulihin. Kasi pwede kasing ikatwiran ni customer kahit pa siningit niya sa panty niya or kung saan pa man. Pwede niya kasing ikatwiran na hindi, dito ako komportable, dito ko ilalagay at babayaran ko na lang mamaya. Marami na technical diyan. Yang huhulihin mo na agad nasa loob pa, sasabihin nyo, baka mamaya pag nakalabas kasi yan, tumakbo na, hindi na namin mahabol. Well, ganun talaga. Kailangan lumabas muna siya ng Pangalawa, marami nagsasabi na yung ba't daw binivideo? Ano yan? Parang
may rights pa rin kasi yung mga mga kriminal eh. Or yung mga gumawa ng masama. May rights pa rin kasi yan. Sa akin, SOP na yung videohan. Nung kapanahunan ko, binivideohan din namin. Kaya lang, ang naging problema dito, in-upload sa social media. Mayayari to. In-upload sa social media, men eh. Dapat hindi nyo in-upload sa social media yan. Ifa-file nyo lang yan para just in case na may na may baliktarin kayo, may dapat nga ang video niyan yung nasa labas pa eh. Nasa labas pa hanggang para mapatunayan talaga na hinuli nyo yan sa labas. 'Di ba? Yun ang naging problem dito, in-upload nyo pa sa social media. Then ito tama naman to, no. Hindi, ang mali pala dito, dapat ang mga nandyan lang sa loob ng opisina habang may ginagawang ganyan, yung mga in charge lang talaga. Hindi na yung wala dapat uusyoso dyan kasi another violation na naman yun pag ganun. Wala dapat mag-uusyoso dyan na tao. Then ito tama tong nandito eh, yung babae, pag babae yung nag-shoplift, babae rin dapat ang magkakapkap. Tama yun, tama to. Doon na lang ang pagdidebatehan kung saan ba siya hinuli. Now, mga kababayan ko, nabubuisit ako kadalasan, no? Pag may mga ganyan, pag pinaawaan na tayo, halimbawa na social media, kinaawaan na, no? Nagawa ko lang naman yun dahil sa anak ko. Diyan ako nabubuisit kadalasan talaga sa mga post na ganyan. Tangang-tanga talaga ako dun sa mga nakikisimpatya sa ganito. Sa totoo lang. Lalo na halimbawa, nag-shoplift ng ng hotdog or ng pagkain para ipakain sa pamilya. Kakawaan, bakit yung mga politiko na nagnanakaw, hindi yun ang hulihin? Ito lang naman si tatay, nagugutom lang naman yung anak niya. Yung mga nag-shoplift ng gatas, 'di ba? Nag-shoplift ng gatas, yung formula milk sa baby. May nag-post noon, tapos kakaawaan nung netizen, sasabihin, wala naman siya maipaano sa anak niya, yun lang naman ang nagawa niya para sa anak niya. Nakakabuisit yung ganun dahilan, men. Sa totoo lang, hindi nyo alam kasi ang buhay ng ng nasa retail eh. Just imagine yung nagbabantay doon sa nagbabantay doon sa gatasan, doon sa milk section. Magkano lang ang sweldo nun? Isang buwan, let's say, ang 1 month na sweldo niya ay 16,000. Ang isang gatas, yung formula milk, 4,000. Minsan may 4,000 na yung mamahalin eh. Or let's say yung mura na doon, let's say 1,500 or 1,200. 'Di ba? May nag-shoplift na isa. Yung 1,200 na yon, i-charge sa kanya yon. Tsaka doon sa mga gwardiya. Just imagine doon sa area na yon, ilan ang frequency ng pagnanakaw doon. Kasi yung shoplifting, sa ayaw sa gusto niyo, hindi talaga nawawala yan. Pag nasa supermarket ka, nasa department store, pilferage ang tawag yan. Pag nag-inventory, may margin yan eh. Wala naman perfectong inventory talaga eh. Magkakaroon kaya lang, pag lumampas sa margin yun, babayaran na yun. May margin yan kung ilan lang dapat ang pwedeng mawala. Yung pilferage na tinatawag. Pag nag-inventory, pag lumampas doon, babayaran lahat ng empleyado yun. Hindi pwedeng hindi So just imagine yung gatas na ninakaw, halagang 1,000. May glucer na pa nga, mahal yung glucer na, 3,500 yata yung glucer namin eh. Correct me if I'm wrong ha. Just imagine 16,000 ang sweldo ng merchandiser. This week ang nanakaw na gatas let's say 7. Let's say 1,000 na lang isang lata ng gatas minus 7,000 na agad sa kanya yon. Siya magbabayad nun, siya na nakatoka dun eh. Tapos ang sisimpatsahan nyo, yung hindi nagtatrabaho, yung magnanakaw. Kawawa naman na magnanakaw, sana pagbigyan na lang. Putang ina nyo talaga. Naranasan ko yung merchandiser ng Mead Johnson, yung gatas, umiiyak sa harap ko, wala na siyang suswelduhin. 'Di ba? Ang ginagawa na lang namin para bayanihan, lahat kami mag-chip in na rin. Wala, kailangan may magbayad talaga eh. Lalo na pag hindi nahuli yung shoplifter. Kaya pag may nahuli talaga yung shoplifter sa amin, talagang bubugbugin talaga yon.
Ano yan, a-attendan mo pa ng hearing yun, mababawasan pa ang productivity mo, ipapakulong mo yon, lalaya din, kasi hindi ina-attendan ng hearing, abala pa, eh di bugbugin mo na lang, pipiringan mo na lang sa warehouse yun, tapos bugbugin mo na lang, kaysa maabala pa tayo lahat, di ba? Kung hindi maibabayad yung, ganun talagang ginagawa namin, to be honest, ayoko na sabihin kung whether SM o Robinsons, basta ganun ginagawa namin. Pag nahuli, bugbugin. 'Di ba? Kaya lang, syempre, pag bubugbugin mo, wag sa mukha, yung mahahalata, sa katawan lang. Saan nga kuryente eh. 'Di ba? Hindi kasi ito, hindi advisable na simpatyahan tong mga ganitong tao. Kahit na anong awa ang gawin mo. Yes, pare-pares naman tayo. Bakit nakagawa kami ng paraan para magtrabaho, ikaw hindi? At bakit ka mag-aanak kung hindi mo pala kayang buhayin, men? Diba? O, next issue tayo. Lipat tayo next issue. Ito naman sa Chowking. Tingnan natin. Nag-viral din to itong issue na to sa Chowking Ano ba ang issue dito? Panoorin nga natin. Fast food Chinese restaurant Chowking has issued its response to the ito. TikTok video showing one of its staff scouring the streets of Ecoland in Davao City to allegedly meet her quota for the day. According to the uploader of the video, the staff is from Chowking SM Ecoland and is taking orders outside of the restaurant in an effort to grow the sales of the branch, which was going slow. The video also captured the staff narrating how she would use proud pa yung manager niya na i-present yung initiative niya na yan, na mag-house to house. her own money for fare to take and deliver orders. In response to the backlash from netizens pointing out the working conditions in the ano sabi? Deliver orders. In response to the backlash from video also captured the staff narrating how she would use her own money for fare to take and deliver. Pati sariling pera niya pala yung pamasahe doon. Tingnan nga natin yung yung mismong I'm so sorry, hindi ba ako familiar dito sa may sush thingy na to doon nga sa doon sa Chowking na yan. Tingnan nga natin. Chowking na video. Yan nagva-viral. Chowking viral video. Sa Davao pala to no. So tingnan nga natin itong hindi. Ayoko na ng reaction video na to. To. Is this really how we're treating TikTok video daw to our fast food servers today? This is Shella from Chowking SM Ecoland branch, and her manager told her to walk around the restaurant to find customers. Ma'am, good afternoon po. From SM Chowking po, ma'am. Baka gusto niyo po mag-order, ma'am. Kung order ko halo-halo, paunsa ang delivery. Ika na po siya, ma'am, and then i-deliver na po na ako siya diri ang. So pag abot nimo diri kay bagtaso na nimo. Yes po. Kung mo order ko pag abot diri akong halo-halo, tunaw na. Mag-jeep na lang po, ma'am. Gamit na akong kwarta. Mag-tricycle ka pag abot diri. Kay Yes medyo po. layo pud siya gikan sa gawas. Yes po. Mag-jeep ka or naka-budget na sa imuha. Naamoy budget ana or Wala po, ma'am. imuhan na. Yes. O dili na fair. Required gyud sa imuha na magbagtas ka mangita og customer. Yes po. Ang among store is mingo jud siya. Gamay ra jud ang sales namo. So, sa service crew is kailangan namo mangitag pamaagi na mudako ang among sales po, ma'am. Kasi trabaho din po namin. O, nanan yung order. Tingnan mo, nanonormalize na yung nanonormalize na yung ganun, no? Nanonormalize na parang tuloy, pero hindi tama to, men Nung una, ako, to be honest medyo kasi ginagawa din namin yan ginagawa din namin yan. Nung una, medyo kakampihan ko yung store. Mamaya mag-explain ako, tapusin muna natin. Po, ma'am. Balik lang ko, mama. Okay. Nakakota na ka. Yes po, ma'am. Very good. Kaya laban lang Pila kami. po imong kota dapat? 6K, pero karon ang halina ko is 2K plus na po. Okay.
As a service, buhato ng tanan. Ano na to ni post na to ni ha? Okay lang sa imo ha? Sige. Yes, para matabang sa imo ha. For context, it's around a 15-minute walk to get to where this is filmed, and she had to go back and forth 3 times just to deliver the food with nothing but an umbrella. Yeah, I'm going to give my own opinion also. Hindi ganito, men. Dun sa, nung una, kakampihan ko sana yung Chowking. Kasi kami, ginagawa din namin yan. Hindi, to be fair, ginagawa din namin yan. Kaya lang, dun sa part namin kasi, binimake sure talaga namin na may sariling sasakyan yung gagawa sa amin yan. Para ma-ensure yung safety ng staff namin. Dun ako nakakita ng mali. Tapos yung pamasahe pa, iaawas mo pa dun sa, sobra yon, men. Sobra yon. Naiintindihan ko naman na kailangan nila mag-effort para nga makabenta. Pero, sobra yon. Maaaring yung pagbahay-bahay niya, kung talagang program ng Chowking yun, kasi nangyari na rin sa amin yan program ng Chowking, sagot ng Chowking yung sasakyan, may sariling minivan ang Chowking, then walang problema doon. Pero yung part na kahit man lang sana pamasahe man lang pero kahit na yung safety pa rin kasi ng once na nasa trabaho yan at na-disgrasya yan, mo yan cargo mo yan cargo ng store yan dati. Paano pag na-disgrasya yan, sasagutin ba ng ng store ang niyan, ang pampapagamot diyan, 'di ba? Masyado tong ginagawa nila, tsaka hindi naman applicable sa kanila yun yung maggano-ganon. Sila dapat ang tinatawagan. Hindi naman niya katulad ng ibang produkto na kailangan i-house to house mo pa, 'di ba? Yun lang naman, sumobra to. Pero ginagawa din namin dati yan. Kaya lang sumusobra to. Well, yung sa akin naman, corporate account yung hinahanap ko nun. Pero hindi ganito, men. Masyado to Ano masasabi nyo doon? Next video tayo. Itong video na to naman kay Dwayne Woolley. So, panoorin nga natin to. Ano ba tong nangyari dito sa video na to? Mga scammer yan sila. Pagsakay. I was scammed by a tricycle driver here in Manila. Yung 300 abot na yan sa ordi. Di ba merong nag-viral na ganyan na before? Hindi pa natututo no? Ito. 200. Okay, sinabi natin 50 pesos. Pag-abot ko 550. 200, okay na yan. I was staying in a hotel in Ermita. Malapit po sa Rizal Park, malapit sa US Embassy. And I wanted to go to Robinsons Manila. As I was walking to Robinsons Manila, may lumapit sa akin na trike. Magkano sa Robinsons? 50 lang. Hindi ko kailangan sumakay ng trike. Pwede ko naman lakarin. It's a 10-minute walk, max. So sumakay lang ako ng trike. Hindi na bago to no? He stopped to pick up a woman. Nakilala niya, friend sila. Tapos nakipag-usap sila. Pero hindi alam ng babae na marunong ako mag-Tagalog. Tinanong ng babae sa trike driver, saan daw siya? Talking about me. And then the trike driver made her be silent. He said, nagtatagalog yan. She said, oh. And then they didn't talk. I was like, okay. So we kept driving. It's super close. It's only like a 5-6 minute drive to get there. And he stopped again to pick up a man. May sumakay na lalaki. Kilala niya din yung lalaki. And they're all talking. We're about 100 meters away from Robinsons, Manila. And suddenly his motorbike just broke. It just broke down. So he pulled over to the side of the road. So I got out of the trike and they're trying to work out kung ano nangyari sa motor niya. Sabi ko, lakarin ko na lang boss. Malapit lang naman. So I pulled out 100 pesos and I gave it to him. I started to walk away. The trike driver called out to me and said, sir, 550. I turned around and said, ano? He said, 550. I was like, 550 pesos? Sabi niya, opo sir, opo sir. And then his friends that he picked up started saying the same thing. Opo sir, ganyan talaga po dito, 550 ang rate. I laughed. Sabi mo 50 pesos pag sakay ko kanina. Sabi niya, hindi sir, hindi. And all three of them are backing each other up.
His two friends are supporting him. Sinusuportahan nila yung kasinungalingan niya na 550 daw yung rate. Nakakahiya, ano? Foreigner ako, mayaman ako. Hindi ako mayaman, maputi lang. I was like, bro, matagal na akong nakatira dito sa Pilipinas, dito sa Manila. Alam ko kung magkano ang rate ng mga tricycle. Hindi talaga abot ng 550 ang 600-meter na route. Sobrang malapit na yun eh. So I said, hindi ko talaga bayaran yung 550, boss. Okay? Sabi mo 50 pesos kanina, pagsakay ko. Ngayon, pagdating natin dito, naging 550 na lang bigla. And then I said, mga scammer pala kayo. And then grabe, galit na galit sila. Lalo na yung babae. That minamura ako. Mga scammer yan sila. So I just started to walk away. I started to walk to find help. Naghahanap ko ng Filipino na pwede magtulong sa akin. As I was walking away, two of them followed me. The woman and the truck driver. The other guy stayed with the tricycle. So I walked across the street and went to Mercury Drug. Lumapit ako sa gwardiya na parang nandun sa Mercury na banda. And I said, boss, pwedeng patulong? May niloloko ako. Niloloko ako ng dalawang yan. I explained to him na pagdating ko dun sa malapit sa Robinson, sabi niya 550 pesos ang bayad, hindi 50 pesos. Sabi ng gwardiya, ay. And then the truck driver started to speak up and he said, hindi sir, kasi talaga kami mga private service. Private service. Sabi ko, ano, may free wifi at aircon yung trike mo? So I said, sige, ganito na lang, 200. I'll give you an extra 100. Hindi. 300 na lang daw. Kahit Grabe! sobrang mahal na yun, pre. It's like a 5-6 minute drive. It's 600 meters away. Hey guys, nandito ako sa Manila. Sumakay ako ng tricycle. Sabi nila 50 pesos. Pag-abot ko, sabi nila 550 pesos. So, ayan. Okay, magkano? 200 na lang. 200 na lang. 200 na. Kasi sabi ng mga guard, 50 pesos lang talaga. Sabi mo 50 pesos, pag-abot ko, 550. Oo. 200. Yung 300, abot na yan sa order. Kung ako dyan, halimbawa, tawag ng pulis eh. Guard naman siguro mapapagbigyan na mag-call ng pulis. No? Kasi di ko na naman masisisi, kuya. Siyempre, hindi naman niya teritoryo ang Pilipinas. No? 200. Ito. 200. Okay. Salamat. Hindi, sinabi natin 50 pesos. Pag-abot ko, 550. 200. Okay na yan. 50 pesos, only 50 pesos. Thank you. 250. Okay. Thank you. 50. Thank you. Ingat po tayo sa mga scammer, ha? Mga scammer yan sila. Mga scammer yan sila. Pagsakay kayo ng truck. So, to all foreigners that are staying in Manila, that are riding tricycles and things like that, make sure you take a video when you ride a tricycle. Make sure you do that, because even if you know how much they're supposed to charge, scammers will lie to you and they'll say it's 50 pesos, and when you arrive there, they'll pretend they said 550 or some other ridiculous price. Take a video so you can show them. Make sure the audio is clear that they said 50 pesos. I took a video with the guard who helped me out. Big shout out to him. Maraming salamat po. Hey guys, kasama ko ngayon si Romel. He helped me kanina. Tinulungan niya ako sa mga scammer. Sabi nila kasi 550 yung bayad. Pero pag sakay ko kanina, 50 pesos lang ang sinigay. Oh, yun ang mga nila sir, mga strategy nila. Lalo na kasi pag foreigner. Makakita sila ng mga ibang lahi. Pero mga kadalasan nila yung bago. So, lumapit ako sa kanya kanina. I asked him, tama ba to? 550 pesos ba talaga mula sa like 10 minutes away lang? He said, no, 150 lang. So, nakakahiya men, Tapos pagka nahuli ang mga yan, magsusorry pa yan, no? Tapos balik na naman uli sa dati. Diba? Wala bang, sabagay, pag a-attendan mo, katulad na sinabi ko kanina kasi, a-attendan mo pa ng hearing yan. Diba? Ikaw pa yung maaabala. Anyway, mga kababayan ko. So, yan lang naman. Hindi ako masyado makareact nung bandang huli. Kasi nga, nakakadismaya.
Ano masasabi nyo doon, mga kababayan ko? So yan lang po muna ang pag-uusapan natin. Maraming salamat po. Bye-bye.